Hi, hello po sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Nagbabalik hong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man ho kayo naroon. At bago nga po pala ako mag-umpisa sa aking vlog sa araw na ito, ay nais kong magpasalamat sa lahat ho ng patuloy na nanonood ng aking video at sa lahat ho ng nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa araw po na ito ay pag-usapan po natin itong si Apo Chito Balintay. Ito po ay isang member ng indigenous people ng lalawigan ho ng Zambales. So ito ho ang ating pag-usapan. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. So ito ho, si Apo Chito Balintay, miyembro ho ng Indigenous People of Zambales. So ang kwento po dito ay ito hong taong ito ay nagpunta ho sa COMELEC noon hong filing ho ng Certificate of Candidacy upang siya ho ay mag-file ho para lumaban ho sa pagka-gobernador ho ng lalawigan ng Zambales. Dumating si Apo Chito Balintay sa COMELEC upang mag-file ng Certificate of Candidacy 25 minutes bago matapos ang deadline na alas 5. So ang nangyari ho ay kulang siya ng pang-5 kopya at wala pong documentary stamp ang kanyang Certificate of Candidacy. So itong mga bagay na ito ay ni-required ng COMELEC upang kompletohin. Subalit nakabalik si Apo Chito Balintay sa opisina ng COMELEC 5:03 PM at dahil lampas na ng alas 5, ang nangyari ay hindi na tinanggap ang kanyang Certificate of Candidacy ng COMELEC. At dahil sa pangyayaring yan, ito pa lang si Apo Chito Balintay ay dumulog sa Korte Suprema upang iapila ang nangyaring pagka-file niya ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. So yun po ang nangyari, dumulog po siya sa Korte Suprema. So kamakailan lang ho ay lumabas ho ang balitang ito na dininig pala ng Korte Suprema ang kanyang apila at sila po ay naglabas ng kanilang pahayag na itong si Apo Chito Balintay ay pinapayagan hong tumakbong gobernador ng Zambales. Ayon po sa pahayag ng Korte Suprema, sinabi nila na labis na inabuso ng COMELEC ang diskresyon nito nang hindi payagan si Balintay na maghain ng COC. At dahil din sa pangyayaring yon ay nalaman ng Korte Suprema na ang mahigpit na aplikasyon ng COMELEC sa mga tuntunin nito na hindi makatwiran. Kaya po ang nangyari ay inuutusan ng Korte Suprema na tanggapin ang COC ni Chito Balintay at isama ang kanyang pangalan sa official ballot para sa gobernador ng Zambales para sa darating na 2025 election. At dahil pinayagan na ng Korte Suprema na tumakbo sa pagkagobernador itong si Apo Chito Balintay, ay kanya pong makakaharap sa labanan ng midterm election sa May 12, 2025 sa lalawigan ng Zambales itong si incumbent Governor Hermogenes Ebdane. Ito ho yung mapa ng lalawigan ng Zambales kung saan ho ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ho ng Luzon at nandyan ho ang mga kilalang lugar gaya ho ng Olongapo, Subic, Iba, Zambales at marami pa pong ibang bayan na nasasakupan po ng lalawigan ng Zambales. Ang lalawigan ho ng Zambales ay kilalang kilala ho sa mga beaches, coves, mga isla na nagagandahan. Kilalang kilala rin ho ang lalawigan ng Zambales sa napakatamis ho na mga mangga
at sa kanila pong mayamang kultura. Ang lalawigan ho ng Zambales ay may kabuuang population na 909,932. Yan po ay according po sa 2020 census. Ang bilang po ng botante dyan po sa lalawigan ng Zambales noong 2022 ayon po sa COMELEC ay nasa 540,309 voters. Ang kasalukuyan pong gobernador ng Zambales ni si Hermogenes Ebdane ay naging gobernador po noong 2010 to 2016 at mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan pong taong 2025. Ito pong si Gobernador Hermogenes Ebdane ay nagtapos ng BS in Civil Engineering sa Mapua Institute of Technology. Siya po ay graduate ng PMA Class 1970 at meron din po siyang Master of Arts in Criminology sa Philippine College of Criminology at meron din po siyang Doctor of Philosophy in Peace and Security sa Bicol University. At noon namang November 1993 hanggang June 1996, siya po ay District Director ng Western Police District. Siya rin po ay naging Chief of PNP mula noong July 2002 hanggang August 2004 at naging Secretary of National Defense noong February 1, 2007 hanggang July 2, 2007 at siya rin po ay naging Secretary ng Department of Public Works and Highway mula po July 4, 2007 hanggang October 22, 2009. Ito ho yung resulta ng eleksyon noong 2022 na kung saan ho ang kasalukuyang gobernador na si Jun Ebdane ay nakakuha ho ng 199,874 samantalang yung kalaban niya ho na si Cheryl Diloso Montalia ay nakakuha lamang ng 133,479 votes. So ito ho sa mga taga Zambales, ito ho ang maglalaban sa pagka-gobernador ho sa darating na May 12, 2025. Ito pong incumbent governor na si Hermogenes Ebdane laban po sa isang Aita leader at miyembro ng indigenous people of Zambales. Ito pong si Apo Chito Balintay. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isinalaysay ko lang ho kung ano ho ang nangyari dito ho sa isang governor candidate ng lalawigan ho ng Zambales na si Apo Chito Balintay. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood.